Ang GME7 ay magbibigay ng dividendo ngayon, ngunit ang kanilang ibibigay ay mas mababa compare last year na nasa 1.1 pesos per share ito, and today nasa 60 centavo na lamang ang kanilang ibibigay. Kung ikaw ay mag-invest ngayon sa GME7, makakakuha ka na lamang ng halos 7% at dividend yield. Kung ikaw ay merong hawak ng GME7, ang malaking question ko sa iyo ngayon, ano ang gagawin mo? Ibebenta mo na ba yan o i-hold mo pa? Sa video na ito matututunan mo kung ano yung mga posibleng dahilan kung bakit humantong sa pagbagsak ang kanilang dividendo. And titignan din natin kung ito na ba yung tamang panahon para iwanan ng GME7. Kung ready ka na, mag-stay ka lamang, and I'll show you how. Sa pagbagsak ng dividend ng GME7, marami mga tanong ang mga bumabagabag sa mga isip ng mga tao. Una, anong ba ang mga dahilan kung bakit ito nangyari? Pangalawa, paano ito makakaapekto sa mga investor ng kumpanya? And pangatlo, ano ang mga hakbang na dapat gawin ng kumpanya upang malampasan ang hamon na ito? Una, pag-usapan natin ang mga dahilan sa likod ng pagbagsak ng dividendo ng GME7. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang pagbagsak ng kita ng kumpanya. Maaari may mga hamon sa industriya ng media na nakakaapekto sa kumpanya tulad ng pagbagsak ng advertising revenue or pagtaas ng gastos sa operation. Ngayon kung pupuntahan natin ang earnings and revenue history ng kumpanya, itong biglaang pagtaas ng revenue and earnings ng GME7, ito yung kasagsagan ng political campaign. And ngayon makikita natin na nag-normalize na yung kanilang revenue. Kaya nakita natin na biglang bumagsak ang kanilang revenue and income. Mas maganda na exclude natin itong pagtaas ng kanilang revenue income and abangan natin this year kung ano yung magiging performance ng company. Doon natin malalaman kung meron bang problema sa kanilang revenue and income. Kung titingnan natin ang business model ng GME7, majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa TV and radio airtime. 83.2% nanggagaling dito and 15.8 billion dito nanggagaling ang revenue. Now, ang ibig lamang sabihin nito, ang lifeblood ng GME7 ay nanggagaling sa segment na ito. So kapag bumaba ito, labis na naapektuhan ang kanilang revenue and earnings. Now, sa paglawak ng digital age dito sa ating bansa and sa buong mundo, talagang labis na naapektuhan ang TV airtime. Bakit? Kasi ang mga advertising revenue ay talagang nababawasan kasi lumalawak yung mga pwedeng paglagakan nila ng kanilang commercial katulad ng mga social media platform ngayon like YouTube, Facebook, TikTok, and many more na social media platform na pwede nilang and also pwede na rin sila mag-collaborate ngayon sa mga social media influencer. Dito mas mababa yung cost ng mga advertiser para i-promote yung kanilang product and services. And pangalawang rason, tatanungin kita, ikaw mismo na nanonood ngayon dito sa ating channel, madalas ka pa bang manood ng TV o hindi? Please comment down below para alam din natin, no? For me, in my personal opinion, hindi na ako madalas manood ng TV talaga and more on social media na ako talaga nakafocus. And another reason kung bakit medyo bumagsak din ang kanilang revenue ay dahil sa inflation. Now, kapag tumataas ang inflation, tumataas naman ang cost of borrowing and dahil dito, yung mga businesses ay nalilimitahan yung kanilang pag-expand, bumababa din yung potential revenue ng company and kita. So today, ang kanilang revenue na lamang ay nasa 18.57 billion, earnings ay nasa 1.9 and profit margin na nasa 10.5 billion pesos. And also, meron siyang free cash flow na nasa 3.5 billion pesos. Now, ang pangalawang question na kailangan nating masagot, paano nga ba ito makakaapekto sa mga investor yung pagbagsak ng kanilang dividendo? Maaring ito ay magdulot ng pangamba sa mga investor ng kumpanya. Ngayon, over the past 10 years sa kanilang revenue history, ay talagang continuous naman siya nagbibigay ng dividendo. However, dahil nga sa pagbagsak na kanilang ibibigay ngayon, talagang medyo maapektuhan ng kanilang mga investor, especially yung mga dividend investor na umaasa sa kanilang dividendo na ibibigay. Now, kahit na bumagsak ang kanilang dividendo ngayon, ang current dividend yield talaga ngayon ng GME7, ng time na nire-review natin ito, ay nasa 7%. So, hindi pa updated itong Simply Wall Street. Pero, itong 7%
mataas pa rin ito compare sa market top 25% dividend payers sa Pilipinas na nasa 5.9% on average. And ang industry's average ay nasa 2.6%. Sa aking portfolio, ang Jamie 7 today ay mayroong total returns na 125.86%. Ang aking dividend income ay umabot na ng halos 80%. So mas malaki pa yung aking dividend income na nakuha kaysa sa capital gains na nasa 45.89% lamang. And today, sa paparating na dividendo ng Jamie 7, madadagdagan na naman ang aking dividend income. At ang aking average price today ay nasa 6 pesos per share. And sa kanyang current dividend na ibibigay, makakakuha ako ng dividend yield na 10%. Na ang pangatlong tanong na dapat masagot, ano nga ba ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? So dapat kailangan magkaroon ng hakbang ang Jamie 7 sa pagtutok sa pagpapalakas ng kanilang kumpanya, tulad ng pagpapalawak ng kanilang market reach o pagbabago ng kanilang business model, no? Kasi alam naman natin, aminin man natin o hindi, talaga nagbabago na ang media industry. Ibang-iba na ang media noon compare ngayon. So, dapat kailangan maka-adapt ng Jamie 7 or makahanap ng another source of income para maging happy ang kanilang mga investor. So, kahit ganito yung nangyari ngayon sa Jamie 7, mas mataas pa rin yung kanilang return on equity compare sa industry's average na nasa 7.7%. Samantalang, ang kanilang performance ay nasa 22.3%. Not only that, ang kanilang return on assets ay nasa 7.8%, ang industry ay nasa 4.3%. So dito bumaba yung kanilang return on capital employed. Pero overall, itong 20% na to, mataas pa rin yan. So in terms of this data, pinapakita sa atin at sinasabi sa atin, maganda pa rin yung management efficiency ng company. Pagdating sa financial information ng Jamie 7, nasa great category pa rin to. Kung mapapasin natin dito, ang kanilang utang ay nasa 2.5 billion. Samantalang kanilang cash available today ay nasa 3.19 billion. And merong debt to equity lamang na nasa 20%. And also, ang kanilang financial position in terms of long-term assets and long-term liabilities talagang nasa healthy position niyan. And also, in terms of short-term assets and short-term liabilities, nasa great category ito. Ang pinaka-latest insider transaction ay noong February 22, 2024 at merong bumili ng 38.7 million pesos na stock. Ito ay ang FLG Management and Development and sa maximum price na 8.90 pesos per share. Ang ownership breakdown ng Jamie 7 today, 72.7% nagagaling sa private companies, general public 14.3%, public companies nasa 11.9%, individual insiders ay nasa 1%, and institutions ay nasa 0.16%. Nandito naman ang top shareholders ng Jamie 7 today. 25.2% nangagaling sa FLG Management and Development. And tumaas ang kanilang ownership ng 0.52% dahil sa pagbili nila ng shares noong February 24. And susundan ito ng Group Management Development Inc. nasa 23.5%. And this is the rest of top shareholders ng GMA 7. Pagdating naman sa valuation ng Jamie 7, ako ay nasa hold dito because ang kanyang payback price ay nasa 10.61 and ang kanyang presyo today ay nasa 8.77 ng time na nire-review natin ito. Although, ang kanyang payback na yung price ay nasa 5.3 years. Now, in terms of more valuation information sa GMA 7, mas applicable sa akin ito ngayong assumptions ko na target price na nasa 10.32 pesos per share. And merong PE ratio na nasa 11.47 and also ROIC na nasa 15%. So kung tatanungin mo ako ngayon kung babawasan ko ba yung investment ko dito sa Jamie 7, for me, definitely not. Antayin ko muna yung performance niya ngayong 2024 kung ano ba yung magiging resulta. Kasi doon magkakaalaman kung pumapangit ba talaga yung kanyang performance ngayon or hindi. Now, this information and this video is not financial advice. At the end of the day, pera nyong pinaghirapan yung mga pinaglalagak nyo sa mga kumpanya dito sa ating merkado. Kaya nararapat lamang na mag-aral muna bago mag-invest. This is Pessi Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.